Tapos na ang UAAP Season 87 kung saan muling naibalik ng UP Fighting Maroons ang tropeya sa kanilang eskwelahan. Tinalo nila ang Lasal Green Archers sa Game 3 despite na na-0-2 sila noong round 1 at 2 noong season. Sa kanilang pagkapanalo, malaking tulong talaga ng umangat bigla at mas mabigyan ng mga touches ang kanilang 6'10" big man na si QMB. 14 points, 9 rebounds with 1 steal per game ang mga numbers niya pagdating ng finals. Hindi rin nawala ang kanilang veteran point guard na si JD Kagulangan na mayroong 13 points, 4 rebounds at 4 assists per game. Laking tulong din nitong si Francis Lopez lalo na sa depensa na mayroong 13 points, 8.6 rebound, 3 assists, 1 steal at 3 blocks per game. Naging matakaw man sa pagtapo ng bola at choke game noong Game 2. Nabura naman niya yan dahil sa kanyang defensive hustle at crucial 3-pointer sa Game 3. Matapos nga ang UAAP Finals, napatunayan na ng mga sport website na totoong maglalaro si Kevin Kembao sa KBL pagkatapos ng Season 87. Noong una kasi itinatanggi pa niya ito dahil na rin siguro ayaw niya makadistract sa kanya at maging sa kanyang buong team. Ang plano nitong pagtalon sa pro at hindi na laruin ng 2 taon pa niyang playing years sa Lasal. At ngayong araw nga lang ay nag-post na si KQ sa kanyang social media account na ito'y nagpapaalam at nagpapasalamat sa buong DLSU community at sa mga taong tumulong sa kanya para maabot niya kung anong naabot niyang achievement sa loob ng UAAP. Ayon din kay KQ na itutuloy niya ang kanyang NBA dream sa pagsisimula sa paglalaro para sa Goyang Sono Sky Gunners sa KBL para mas ma-develop pa daw ang kanyang laro. So yun nga mga brody, mismo nang galing na kay KQ na si KBL ang next step ng kanyang career. Wala pang official announcement kung kailan siya unang maglalaro sa KBL. Pero gaya ng mga usapan noon na malamang by January makikita na natin si KQ sa Goyang. Sa paglalaro niya sa KBL mukhang mas iingi palalo ang KBL ngayon na magiging ka-level pa ng bilig para sa mga Pinoy fans. Simula kasi na mawala sa rin sa bando sa KBL, medyo nabawasan ng mga Pinoy fans sa KBL. Pero yun nga, sa pagpasok ng KQ siguradong dudumugin na naman ng mga Pinoy ang KBL, lalo na pag nagkaharap pa sila ng dati niyang teammate sa Enyo Nazareth na si Carl Tamayo. Magandang bakbakan yan, isa pa magandang nilalaro ngayon ni Tamayo sa KBL na hindi niya nagagawa sa bilig noon. Doon kasi puro world import ang mga kaagaw niya sa minuto at mas into ISO kasi doon kumpara sa KBL na systematic ang bawat team. Kaya kahit pakatkat lang sa basket sa Tamayo, nakaka 16 to 20 plus points siya para sa LG Sakers. Pero bali-balita rin mga brody na at tinanghal na finals MVP na si JD Kagulangan ay nakahakot din na maraming interes mula sa mga KBL team. Wala pang malinaw na announcement kung sino-sino at kung balak ba ni JD kagatin kung sakaling makatanggap siya ng mga offers. Pero kung matuloy man si JD sa KBL, tiyak na magiging maganda rin ang karir niya dito. Yun, kayo mga brody, anong masasabi nyo? Maganda nga ba ang naging desisyon ni KQ na sa KBL unang maglaro ng pro para mapalapit sa kanyang NBA dream? Komento nyo lamang sa baba at ating babasahin yan.